Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Marami ang nagtatanong, ano nga bang mas maganda? Subwoofer ba o instrumental para sa sub? So, palagi na lang itong pinagbabangayan kung saan-saan, no? So, ngayon, i-explain ko sa inyo ang aking nalalaman about sa dalawang uri ng speaker na ito. So, kung interested kang malaman, huwag skip at samahan ako hanggang matapos ang video na ito. Hop! Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. So mga boss, nandito na naman tayo para sa isa na namang episode ng ER Talks. At ang topic natin ngayon ay about sa dalawang klase ng speakers. Ito ay ang instrumental at subwoofer. Kasi madami ang nagbabangayan, nagtatalo at papatrending ng topic na ito sa about instrumental and subwoofer speakers. Kesyo mas maganda daw yung instrumental gamitin kaysa sa subwoofer, especially sa MCB. Ito yung mga nagtitrend na mga tanong at yung mga topic sa about sa speakers na nilalagay sa box. So, linawin natin ang topic about dito sa instrumental at subwoofers kasi madami dyan ang nagpipiling na magaling. Although, hindi ko naman sinasabi na magaling talaga ako kasi nami-mislead lang natin yung information para sa mga baguhan. So, dahil sa sa social media, maraming nagpo-post na yung about instrumental. So, madami ding mga baguhan na nalilito at hindi na alam kung ano yung tama at mali. So, lilinawin natin ang topic about dyan. Umpisahan natin sa topic natin ay ang pag-explain sa instrumental and subwoofer. Ano nga ba ang instrumental? Ano nga ba ang subwoofer? So, ngayon, ang main difference ng dalawang ito ay frequency range. Ano nga ba ang frequency range? As we all know, ang frequency na meron tayo sa ating sound system, gawin lang natin simple. Merong low frequency, merong mid frequency, at merong high frequency. So, nakadepende yung frequency range sa type ng speakers. Ang subwoofer speakers ay designed for low frequency. So, mabababang frequency yung mapapatugtog sa subwoofers. So, ito ay designed para sa low frequency or pang sub. Ang instrumental speakers naman ay designed for low, mid, and high frequency kasi nga instrumental. It's more on instrument. So, ang kaya niyang ipatugtog ay low, mid, at higher frequencies. Hindi po kaya ng instrumental na i-play or ipapatugtog yung lower frequency na mapapatugtog sa subwoofer speakers. Kasi ang subwoofer is pinakamababa ata is 20 to 30 Hz kung mga car audio, 40 Hz kung sa mga PA system. So, hindi po kayang patugtugin nung ipalabas nung instrumental speakers yung mga frequency na yon kasi masyado yung mababa at hindi po designed yung instrumental speakers para doon. Yun yung bass na mga gapang na bass, yung mga mabababang frequency, yung soft bass. Yun yung kadalasang maririnig natin sa mga car audio, sa mga high-end na mga sub speakers, yung mga branded.
Yun yung makaka-play ng mga lower frequencies, yung magandang pagka-tune ng box. So, bakit nga ba nila pinupush yung instrumental na maganda daw itong gamitin sa MCV? As we all know, ang MCV frequency is for kick bass. So, medyo mataas ang frequency nito at hindi ito designed for low frequency. Kasi ang MCV is mainly for battle use and punchy bass. So, merong ibang nakasubok na at sinubukan yung instrumental nilagay nila sa MCV. So, ang magiging outcome nito ay magiging low-mid frequency yung labas ng bass ng MCV mo. So, nakadepende din kasi sa taste ng tao. At kung yun yung mas maganda para sa pandinig nila, so sinasabi nila na mas maganda yung instrumental. Kasi pag subwoofer yung inilagay mo sa MCV, hindi mo pa rin mapapalabas yung low frequency na gusto mo. Kasi yung MCV is tuned for higher bass frequency, which is pinakamababa nata na kaya ng MCV is mga 90 Hz. Kaya yung subwoofer is designed up to 40 to 30 Hz na hindi naman kayang abutin ng MCV. So, pwede siguro mapalambot for mga modification sa MCV, pwede mapalambot pero hindi niya kayang abutin yung 30 to 40 Hz. Kaya, yung instrumental speakers is parang parang swak siya doon sa MCV kasi mataas yung frequency range ng instrumental. Pero yung labas nun ay medyo mataas din siya sa tuning frequency ng MCV. Mga nasa 150 Hz siguro yung pag-instrumental yung nilagay mo. Pero yung mga nagsasabi na maganda yan kasi hindi naman sila nakasubok ng mga higher watts na subwoofer speaker na inilalagay talaga for MCV use. So, sa akin lang kasi yung mga instrumental speaker is medyo affordable. So, nung sinalpak nila yung mga instrumental speakers sa mga kanilang MCV is parang okay na yun sa pandinig nila. At kasi yung mga subwoofers na mumurahin ay mas mababa yung kanyang wattage at mas mababa yung kanyang frequency at hindi ito swak talaga sa MCV. So kung sa mga low budget na speakers, mas maganda pa rin yung magiging tunog kasi ng instrumental kaysa yung subwoofer yung ilalagay mo. Yung subwoofer na mga budget meal is mas maganda siya ilagay sa mga ported box at sa mga open na box. So, isang tip yun, no, kung bakit nila ipinaglalaban na yung instrumental ay mas maganda ilagay sa MCV. Ito po ay applicable lang for low wattage speaker. Kung mag higher wattage speaker ka na, mas mainam talaga yung subwoofer yung ilagay mo sa MCV. Yung mga malalaking MCV which is 21 inches ng mga ginagamit sa Iloilo, yung mga speaker dyan is yung mga specs nyan subwoofer po yan. Yung sa akin na ginagamit, meron pong spreadsheets, data sheets po yun, at nabasa ko yung maximum na yung pinaka mababang frequency na kayang output ng speaker is up to 40 Hz. So, subwoofer po siya. Di ko lang alam sa ibang brand pero halos pare-pareho din naman po yan. So, subwoofer po ang ginagamit ng mga tawag nito, yung mga malalaking sound system. So, PA subwoofer po. Iba din po yung car subwoofer kasi mas mababa po yung frequency na
tawag yan, yung frequency na kaya niyang ibato. So, correct me if I'm wrong lang kasi merong ibang woofer lang yung tawag daw sa mga medyo higher frequency at saka subwoofer daw yung tawag kapag lower than 30 Hz daw. At mostly ito ay sa car audio. Pero para sa akin, meron kasing term na PA subwoofer. So, for PA use. At iba din yung subwoofer na pang car audio. So, yun lang, no? At hindi na kailangan itong pagtalunan kasi nakadepende sa taste mo talaga kung ano yung gusto mong tunog. Kung gusto mo yung parang tunog martilyo, yung ika nga nila tunog lato-lato, kung maganda yun sa pandinig mo, okay lang na instrumental yung ilalagay mo. Tsaka wag din natin laitin yung iba na tunog lato-lato yung kanilang box kasi sa pandinig nila mas maganda yon para sa kanila. So hindi nila gusto yung mga lower, yung mga gapang na bass. So kung gusto mo yung gapang na bass, wag mo naman laitin yung mga gusto yung yung mga gusto yung higher frequency na bass kasi yun yung gusto nila malaya tayo para mag-choose kung ano yung gusto natin. Hindi naman pwedeng diktahan yung ibang tao kung ano yung dapat na gustuhin nila kasi yun nga yung gusto nila. So wala dapat tayong pagtalunan kasi may kanya-kanya tayong gusto at choice natin yon. So yun lang po, no? Yung ating conclusion, yung depende na po sa inyo kung anong klaseng speaker yung iloload nyo. Especially MCB kasi MCB nagte-trending talaga, number 1 box at number 1 controversial box din ng Pilipinas. So gagawa tayo ng topic more on MCB at abang-abang lang sa mga hot topics dito sa aking YouTube channel. So, i-discuss natin ang lahat-lahat ng mga issues at yung mga tanong ninyo, isa-isahin natin yan. Hindi ko lang po agad-agad sagot yan lahat, pero sisikapin natin sagutin po yan lahat. So, maraming salamat po ulit sa pag-suporta sa aking munting YouTube channel. At kung may mali man ako nasabi, palagi kong pinapaalala na feel free to correct me kasi tao lang po tayo at nagkakamali. Hindi po tayo perfecto. At kung mas magaling yung mga mas magaling, tumatanggap talaga ako ng recommendations, ng mga corrections kasi hindi naman tayo yung pinakamagaling sa lahat. Meron pang mas magaling sa atin. At it's an honor for me kung i-correct nyo ako at makaka-gain pa tayo ng mas maraming knowledge at masishare din natin sa iba syempre. So yun lang po, no, para sa ngayon. So maraming salamat po ulit sa lahat. God bless us all.